Sino ang sasagot po dyan? Savior? Ano pa po? Provider? Healer. Ano po? Healer? Comforter? Protector? My friend. My friend? Ayan. Best friend? Ano po mga kalalakihan? Father, ibig sabihin source of everything. Source ng lahat ng ating pangangailangan. When we say Father, lahat po ng ating pangangailangan God will provide. But pag sinabing need, hindi po wants. Amen po, magkaiba po yun. So, He is our Father, pero tayo po ay napakagaan sa ating puso pag sinabi natin na ang Diyos, God is love, God is peace, God is our provider, God is our strength, God is our comforter, God is our best friend. Para pag umiyak ka, iiyak ka sa Lord, di po ba? So, yun po ay napakagaan sabihin at lagi nating sinasabi na kapag hindi tayo naunawaan ng tao, sinasabi po natin, naunawaan tayo ni Lord. Sinong agree sa akin? Kapag wala ng resort, di po ba? Wala nang dito yung maramdaman mo, parang nag-iisa ka na lang, wala nang nakakaunawa sa akin. Tapos sasabihin mo, buti si Lord, naunawaan ako. Amen po? Pero, sa lahat ng sinabi po natin, that is, yun po yung pagkakilala natin sa Diyos. Pero mayroon po tayong isang hindi nabanggit. Ano po yun? Ang Diyos ay makatarungan. He is a just God. Amen po? Kaya, sa araw na ito ay may mensahe po ang Diyos na bagamat napakabigat, pero nais ng Lord ito. Kasi po, alam nyo po ay buhat po nang nagka-COVID, maalala nyo, year 2020, 21, 22, that is 2 years. Ano pong nangyari nung time of COVID? A global pandemic, lockdown, wala pong liberty ang mga tao nasa loob ng bahay, lahat naranasan natin, pero tignan mo ang katabi mo, nakasurvive. Amen po. Survivor po tayo sa COVID-19. Amen po. At buhat noong nagka-COVID at nakita po natin, we witness yung history ng COVID-19 na ang buhay pala napakaikli. Sinong nakaunawa po na life is short? At buhat nung nagka-COVID na ang tao ngayon nagkaroon na po ng pagkakaiba ng focus ng tao dahil sa sinabing life is short, ano pong nangyari? Ang sabi ng tao ay magpakasaya. Amen po, enjoy life. Pero hindi po masama na mag-enjoy ng buhay. Lamang ito ba ay naka-inline sa kalooban ni Lord. Ang buhay natin, bigay ni Lord, at ang buhay natin, kukuhanin ni Lord, at tayo pong lahat, ikaw at ako, sabihin mo sa katabi mo, haharap tayo kay Lord. Amen po? Hindi po pwedeng sabihin na, pwede ba Lord, itong si sister na mainit-init ang pananampalataya, pwede ba Lord, pag kinuha mo ang buhay ko, pagsabayin mo kami Lord, di ba? Para may backup ka hanggang sa langit. Di ba? Hanggang pagkatok mo doon, titignan yung listahan sa Book of Life. Di ba? At nandun na po yung final judgment. Hindi po ganon. Ang exam, kailan po kailangan sumagot sa exam? Ito ba ay sasagot ka during o kaya hahabulin mo pag naipas na yung test papers mo? During. So sabihin mo sa katabi mo, ang exam mo habang ikaw ay buhay pa. Amen po? At ang sasagot ng exam natin, walang iba, sabihin mo sa sarili mo, ako
katabi mo, tayo po ang isasagot sa ating mga tanong sa ating mga exams. Praise God! So ngayong hapong ito, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 19. Basahin ko po beginning verse 12 hanggang 22. Please po, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Ang sabi po sa Genesis 19:12, sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, madali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at kamag-anak, umalis na kayo sapagkat gugunawin namin ang lungsod na ito. Dininig ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at naparito kami upang wasakin ang lungsod na ito. Pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, kayo'y umalis agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit inisip nilang nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway, inapura ng mga anghel si Lot, madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, datapwat sa habag ni Yahweh, halos kalagkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Verse 17, pagkatapos sinabi ng isa sa mga anghel, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan, magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Verse 18, ngunit sumagot si Lot, huwag na roon, Ginoo, sa bagay, napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan, baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Verse 21, oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka, hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya tinawag na Zoar. Ang Diyos po ang mapapurihan sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Pwede po tayong lahat ay sumandaling tumayo at tayo po ay manalangin. Oh, hallelujah! Hallelujah! Let us open our heart, our mind, at ang ating mga buhay ay ilapit po natin sa Diyos. Let us surrender our lives to God. Oh Father God in heaven, in the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, narito po Diyos ang inyong bayan, naninikluhod, kinikilala ka na Diyos ng aming mga buhay. Kinikilala namin ang aming buhay ay mula sa iyo, Diyos. At ang buhay na ito, Panginoon, ay kukunin mong muli. At habang kami ay nasa lupa, O Diyos, binigyan mo kami ng mission. Mission, Panginoon, to be accomplished. O God, hanggang sa bawiin mo ang aming mga buhay. O God, sa araw na ito, through your words, O God, ipaunawa mo po sa amin ng bawat araw ng aming mga buhay ay mahalaga. O God, hindi po namin ito sasayangin. Panginoon, nagagawin namin ang iyong kalooban. O God, so that your name be magnified and be glorified. O Diyos, sa aming mga buhay. Pagpalain mo, O God, ang iyong mga salita sa araw na ito na maipahayag. O God, magsilbing kalakasan, O Diyos, at magbigay po ng transformation sa aming puso, sa aming isipan. O God, at makalakad kami ayon sa iyong kalooban. O God, salamat, and may your power, the power of the triple anointing power of the Holy Spirit, be upon thy servant and be upon each and every one of us. O God, nang sa ganun maunawaan namin
ang kalaliman ng iyong salita. O Diyos, sa araw na ito, we declare blessing, victory, deliverance, O God, because we know and we believe from the start, the Holy Spirit is with us, O God, narito sa aming kalagitnaan at kumikilos at may ginagawa sa aming mga buhay. Salamat po, O God, at tunay ang araw na ito ay ganap mo ng pinagpala, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Sa iyo lahat ang papuri, ang pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God! Matanong ko po kayo, mayroon po ba tayong karanasan sa buhay na muntikan na pero iniligtas? Amen. Sino po ang nakaranas nun? Pag sinabing muntikan na, ubos na ang lahat. Sinong agree sa akin? Ubos ang resources, ubos ang lakas, ubos na po yung, even po yung mind natin, hirap na tayong ilay kung ano ba yung tama at mali. So, lahat ng mga bagay na tayo dapat ay mapapasama o kaya'y magkakaroon ng bagay na pangit na mangyayari sa atin, muntik na, pero niligtas tayo ni Lord. Through His grace, sa Kanyang habag, sa Kanyang awa, tayo ay Kanyang, ikaw at ako ay laging inililigtas ni Lord. Amen po? That's why ito po yung nakita ko sa ating paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Tignan mo ang katabi mo, pag relax na, pinapahintulot ng Lord ng mga problem arises. Pag kung po relax ka na, kasi nga natanggap na yung blessing, natanggap ang healing, answered prayer, okay ang pamilya, masaya, paggising sa umaga, masayang-masaya, at doon, good morning Amori, nakalimutan na, good morning Lord. Di po ba? At doon, relax ka na. At since na ikaw at ako, nais ng Lord, ikaw lagi on fire sa iyong paglilingkod, sa iyong testimony, ano pong nangyayari? Minsan, may surprises. Amen po? Saan po tayo sinusubok sa ating mga buhay? Bakit ito tinatawag na pagsubok? Minsan, ito ay beyond our capability. Diba? May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maunawaan at sumasama ang loob natin. At may nangyayari sa buhay natin na kulang yung resources natin, hindi tayo makapagbayad ng mga bills. At minsan dumadating sa buhay natin, bakit Lord, nanghihina ako, absent na ako ng absent sa laboro. Kasi bakit? The Lord is our source. Kapag hindi ka connected sa Lord, nakadisconnect ka, how come na ikaw ay malakas? Diba? Kaya that's why, ang gusto ni Lord lagi, ikaw at ako, ikaw ay laging connected sa Diyos. Nang sa ganon, lahat po ng ating mga pangangailangan ay mga resources ng ating physical needs. Lahat ng physical, emotional, mental, spiritual, financial, we will acknowledge na ito po ay galing lahat sa Lord. Amen po? Kaya that's why, even me, kapag ako'y relax na, at kapag natulad ka na sa kwento ng isang matanda na hindi na mahanap ang salamin, isang buwan, yun pala naipit sa Bible, isang buwan nang hindi binubuklat ang Bible, inalikabok na. At doon, ibig sabihin, tayo po ay hindi na po natin priority si Lord. Kasi dito ko po nakita na sa buhay po natin, alam po ba natin na ang best wealth po natin sa buhay, hindi po ito lahat financial. Hindi po material. Ang best na wealth po, ito po yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Amen po? Kaya that's why, ang Diyos, nakita po natin na ang Diyos, siya po ay
Diyos na makatarungan, na sa panahon na ikaw at ako nanghihina, ang kanyang mercy, ang kanyang habag, ang kanyang grasya, patuloy niya itong ipinaparanas sa iyo at sa akin. Minsan ubos na. Pero ano pong ginagawa ni Lord? Hinihila tayo para lang iligtas. Kaya that's why, ngayong araw na ito, nais ko pong dalhin sa ating kalagitnaan ang title po, The Mercy That Pulled Me Out. The Mercy That Pulled Me Out. Kasi po itong istorya natin, gugunawin ng Sodoma at ang Sodom at Gomorrah. Pag dito nag-hesitate pa si Lot kung siya'y lalabas samantalang sinusundo na siya. Alam niyo po ba na kapag ang mind natin, hindi siya nag-come up agad ng decision, ang paa natin, naka-freeze. Sinong agree sa akin? Kapag ang mind mo, may narinig ka dito, marami kang nakikita na mga dito magbibigay sa iyo ng decision, pero kahit marami sa outward na contributor sa iyo, hanggat ikaw mismo magde-decide, anong nangyari? Dahil pa ang attack. Di ba? Ang paa mo ay, kahit hilain ka ay, hindi ka makamove. Kaya dito po sa kwento natin, halos kinalagkad, hinablot na ng mga anghel si Lot para lang siya'y iligtas. Is that very amazing na ang Lord ay ganon? Di po ba? Di ba napakabuti po ni Lord? Kasi mapapahamak ka, nakita niya that you have faith, pero may time na lito ka. Pero si Lord, hindi niya ipapahintulot. Ipupulled out ka niya just to save you. Kaya dito ko po nakita, itong kwentong ito ng Sodom and Gomorrah, ito po ay yung character natin dito, si Abraham at si Lot. Sino ba si Abraham at si Lot? Sila po'y magkamag-anak. Si Lot ay pamangkin, tiyuhin niya si Abraham. At dito po sa istorya ng Sodom and Gomorrah, sa buhay po ni Abraham at saka ni Lot, dito po natin makikita kung gaano kabuti ang Diyos at pinapahalagahan niya ang isang pamilya. Mahalaga sa Lord, ang isang mananampalataya, pahahalagahan ng Diyos hanggang sa kanyang kamag-anak. Dito po yung nakasulat dito. Pero, may malaking pero, kahit ikaw mismo gusto mong iligtas ang iyong kamag-anak, kung ayaw niyang magpaligtas, wala tayong magagawa. Amen po? Kaya that's why, dito po, maalala nyo kasi itong istoryang ito, maalala nyo, Genesis chapter 12, anong sabi ni Yahweh kay Abraham? Lisanin mo ang lugar na ito at pumunta ka sa lugar na ituturo ko at pagdadalhan ko sa iyo. By faith, sa kanyang pananampalataya, lumisan si Abraham sa Ur at siya'y dinala ng Diyos sa Kanaan at doon kasama niya si Lot. Ang sabi ng Biblia, kung babasahin po natin yung mga preceding, yung chapter 12 hanggang 18, ang sabi po doon, pinagpala ni Yahweh si Abraham at si Lot at ng kanilang buong sambahayan. How come na nung gugunawin ng Sodom and Gomorrah, si Lot nakatira sa Sodom and Gomorrah? Anong nangyari? Punto di dumanda. Di ba? Siguro marahil nakaupo ka dyan, may naaalala ka rin, na dati may kasama ka, at ngayon nasaan na? Di ba? At dito po ang nangyari, pinagyaman ng Diyos si Abraham at si Lot, dumami ang kanilang mga alagang hayop.
marami silang mga katulong na nagpapastol ng mga hayop, mga alagang hayop. Ngayon, yung mga alagang hayop, kulang na ang pastulan. Aba, si Lord, no, pag sobrang blessing, kulang na ang pastulan. Alam niyo sinong nag-away-away? Yung mga katulong. Mga tauhan. Nag-away-away yung mga tauhan kasi sabi, itong aking ipapastol dito, kakain ng damo. Aba, yung mga tauhan naman ni Lot ay nag-away-away sila. Binigyan ng Lord ng wisdom si Abraham. At ang sabi po ng Biblia, naghiwalay sila ng maayos kasi ang ginawa po ni Abraham, pinapili si Lot ng matitirhan. At ang sabi ng Biblia, pinili niya ang kapatagan dahil maraming damo at itong kapatagan na ito malapit sa Sodom and Gomorrah. Kaya huwag niyong sabihin na kapag tayo po ay malapit sa temptation, dito ka nakatira, tapos banda-banda dyan ay Sodom and Gomorrah, at ang sabi po ng dito ang Sodom and Gomorrah, doon po ay mga taong mga lantaran, ang kasalanan, ang ginagawa. Walang pakundangan sa buhay, walang takot pagkakilala sa Diyos, ginagawa nila ang kanilang magustuhan. Kaya doon po ay si Lot. How come na si Lot? Dati malapit lang sa Sodom, pero nung gugunawin na ang Sodom and Gomorrah, bakit nandun na siya sa loob? Mga kalalakihan dyan, pag halimbawa nakaupo ka dito, tapos doon ay mga naglalasing, mga nagsusugal, di ba? Dati ay nandito ka lang, ay tinatanaw mo lang ganyan. Bakit mamaya hindi mo na namalayan? Nandun ka na! Ikaw ay naglalaro na rin! Di ba? Sino pong nakaranas nun? Halimbawa, nakita ka ng isang kapatiran. Anong ginagawa mo dito? Tapos, nanonood lang ho. Diba? Nanonood lang ho. Tapos lumipas ang araw. Kasi yung, alam niyo po yung, kasi po, ang temptation, kapag once na ang temptation nandyan at nag-decide ka aalis, walang magagawa ang temptation. Pero once na ikaw ay nagbabad, alam niyo po ba ang imagination ng utak ay mabilis? Halimbawa, nanonood ka ng sugal. May pera ka sa bulsa. 200 euro. Pang-espesa. Ito yung imagination mo, no? Alam niyo, ang imagination ay ito yung nakakasira sa atin. Diba? Kasi sabi, parang yung nabasa ko, ang sabi po, ang positive thinking, hindi mo mababago ang kapwa mo. Kasi iniisip mo lang eh. Iniisip mo na, sana ang taong ito mabait, sana ang taong ito pagpapalain. Puro positibo ang iniisip mo. Mababago ba yung tao? No! Pero ang positive prayer, nag-declare ka, Lord, ang taong ito, pagpalain mo, kasi yung hindi mo kayang gawin ng Diyos through your prayer. Di po ba? Kaya kahit positive ka, kung hindi ka naman nagpipray, kahit pa, sana, bumait ang anak ko, sana, gawin mo lahat. Wala tayong magagawa to change people. Only the Lord ang may magagawa. Kaya, mas maganda, kaysa mag-declare ka, mag-pray ka. Pero, in your declaration, ikaw ay mananampalataya in the name of Jesus. That is prayer. Amen po? Kaya that's why yung sabi ko kanina, yung imagination, nagbabad ka na doon, ay 200 euro ka. E paano kung yung in-imagine mo ay mananalo ka? Diba? Tapos yung 200 euro mo, minultiply mo ng pagkalaki-laki. Aba, yung utak mo ngayon ay talaga naman ang dami ng kwenta. Makakabili ako nito, makakabili ako nito, makakabili ako nito. Hindi mo na malayan yung mga paa mo hanggang sa ikaw ay nakaupo na doon. Kaya sabihin mo sa katabi mo,
Pag may lumapit na temptation, huwag mong hintayin ang temptation ng tumakbo. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang tumakbo. Amen po. Kaya that's why, sabi nga po ng Biblia, di po ba, ang pangangalun niya, titigan lang daw ng lalaki o babae ang isang tao at nagnasa, pangangalun niya na daw yun. Nakasulat yun sa Biblia kasi ang Diyos, alam niya ang laman ng ating puso at isipan. Kaya that's why, si Lot, dati nakatira po siya malapit sa Sodom and Gomorrah at doon, nung gugunawin na po ng Diyos ang Sodom and Gomorrah, nakatira na siya sa loob ng Sodom and Gomorrah. Pero dito ko po nakita na ang Diyos, kapag ang Diyos tumawag po ng isang tao, kung may gagawin siya doon sa teritoryo ng taong tinawag niya, isasama ng Diyos ang taong ito bago gumawa ang Diyos sa lugar na yon. Kagaya po ni Abraham. Di po ba? Kung babasahin natin ang chapter 18, di po ba doon may 3 lalaki pumunta kay Abraham, pinakain niya hanggang yung 2 na anghel pumunta sa Sodom and Gomorrah, yung isa na iwan, kausap ni Abraham at doon nireveal ng Diyos ang plano niya sa Sodom and Gomorrah. Ang sabi ng Diyos, sukdulan na ang kasamaan. Sukdulan na ang kasamaan ng Sodom and Gomorrah. Since na makatarungan ang Diyos, siya ay banal, ang kasalanan nagbubunga ng kamatayan. Ang kaparusahan ng kasalanan na hindi nagsisisi, ito ay husga ng Diyos. At ang husga ng Diyos nung time na yon ay bababa ang asopre at masusunog ang Sodom and Gomorrah. Ito po ba ay pinag-uusapan natin? Nakikita ba natin ito sa paligid natin o hindi? Sa panahon ngayon, malalaking bahay na sunog, bigla na lang pong may apoy na sunog ang mga concrete na mga tahan ng mga mayayaman. Di po ba? Nagkakaroon ng lindol, ng baha. Pero ang Diyos, bago nangyari ito, may mga abiso, pre-abiso ang Diyos sa mga tao na magbalik loob at kilalanin ang Diyos bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kaya ano pong ginawa po ng Diyos kay Abraham? Nireveal ng Lord kay Abraham na gugunawin niya ang Sodom and Gomorrah. Ano pong ginawa ni Abraham? Nanalangin siya. Ano po ang sabi ni Abraham? Yahweh, kung sa Sodom and Gomorrah may 50 na mga matutuwid, gugunawin mo ba ang Sodom and Gomorrah? Ang sabi ng Diyos, alang-alang sa 50 na mga matutuwid, hindi ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah. Marahil si Abraham, alam niya na walang 50. Di ba? Walang 50. At kung babasahin mo doon, si Abraham nakipag-bargain siya. Paano kung 45 lang, Lord? Paano kung 30 lang, Lord? Paano kung 25 lang, Lord? Sabi ng Lord, hindi ko pa rin gugunawin. Alang-alang sa mga matutuwid na ito, hindi ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah. That's why, ikaw at ako, ano po ang sabi ng Biblia? We are the salt and the light of this world. Kaya ang Diyos, prinipreserve pa niya kung nasaan tayo. Dahil sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay asin ng mundo ito. Amen po? Anong ibig sabihin ng asin? Maalat, nakakapag-preserve. Subukan nyo si Kuya Arnold, gumagawa ng bagoong, Kuya Arnold. Diba? Anong nilalagay mo, Kuya Arnold, sa mga isda? Asin. Kahit ilang buwan na, taon, habang tumatagal, sumasarap yung bagoong dahil sa asin.
Kaya hanggat ikaw ay nandyan sa pamilya mo, sabihin mo sa katabi mo, hanggat nasa pamilya mo, ikaw ay nandun bilang asin, ipoprotect ng Lord ang iyong pamilya. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen po. Pero sa dami po ng bargain ni Abraham, umabot siya ng 10. Imagine, yung dalawang city na yon, that is big city, ang Sodom and Gomorrah. Sabi po ni, siguro hiyang-hiya na po si Abraham, ano? Siguro hiyang-hiya na siya, Lord, paano kung 10 lang, Lord? Ang mga matutuwid. Maalala nyo kay Noah? Siya lang ang natagpuang matuwid at ginunaw ang lahat. Through Noah, naligtas ang kanyang buong pamilya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag manghinawa sa pananampalataya at paglilingkod dahil sa'yo iniligtas at pagpapalain ng Diyos ang iyong sambahayan. Sabihin mo, i-declare mo, there is power of declaration. Amen po. Kaya that's why, doon, ang sabi po ni Abraham, Lord, paano kung 10 lang? Gugunawin mo pa ba? Alam niyo, sabi ni Lord, no. Alang-alang sa 10, hindi ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah. Pero, sa kasamaang palad, walang 10 na matuwid doon po sa Sodom and Gomorrah. Di po ba? Nakita niyo po kung tayo na mga tao, ano ba? Ano ba ang mahalaga sa tao ngayon? Sariling kaligayahan, walang pakundangan, walang pakialaman, sarili lang ang iniisip. So nakita po natin doon sa lugar na yon, doon po yung grace ng Lord na kung saan bago niya po ginunaw ang lugar na yon, ano po ang ginawa ng Lord? Dito po ay some points to discuss. Number 1, righteous people must not blend with a wicked culture. Kailangan, kung alam mo na ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos at ikaw ay nakihalo sa mga tao na hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos, ang tanong ko sa iyo, hanggang kailan mo kakayanin na tatayuan ang paglakad ng may kabanalan sa gitna ng maraming tao na hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos? Tanungin mo ang katabi mo, hanggang kailan mo kaya? Subukan mong sumama sa mga nagmumura. 2 araw, 3 araw, 4 na araw, 1 linggo, 1 buwan, 1 taon. Sino kaya ang nagwagi? Sumama ka sa mga tao na makita ang basurahan, may problema. Pati basurahan na walang tahimik na basurahan, sisipain. Kasi walang kapayapaan sa puso. Kaya kung may mission ka, ipapagawa ang Diyos, pumunta ka doon. Pero bumalik ka kung saan ka pinapalakas ni Lord. Kasi kung ikaw ay kandila, sa palagay mo kaya ang kandila? Hanggang kailan ang liwanag? Amen po. Kaya dito, bakit dito righteous people must not blend with the wicked culture? Ang sabi po ng Genesis 19 verse 1, sabi po dito, ng 19 verse 1, tingnan po natin, ng gabing dumating sa Sodoma ang 2 anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila, siya'y tumayo at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Alam niyo po, pinag-aralan ko ito eh. Bakit si Lot nakatayo sa pintuan ng Sodom and Gomorrah?
Bakit nakatayo doon? Mga kalalakihan dyan. Bakit nakatayo sa sa pintuan ng Sodom and Gomorrah? Bakit kaya? Mga bata, bakit kaya? Sa palagay nyo, alam nyo po ba, ang nakatayo sa pintuan ng isang bayan, may authority. Sinong agree sa akin? May authority. So, ibig sabihin, si Lot, hindi lamang siya nakatira doon, pero sinubmerge na niya ang kanyang pamumuhay doon. Ibig sabihin ay, kung sino yung mga dahil mabuti siyang tao, nandun na siya na may authority na siya doon. Pero, pagdating po ng mga anghel, kaya tingnan niyo po, ito po yung sinasabi na minsan, yung pananampalataya mo malakas, pero may time na ikaw ay lumalakad sa kabila. Sinong agree sa akin? Na nandito ka, you have the word of God, you have the faith, you have yung strong ang faith mo, pero hindi mo namamalayan. Sige, okay. Kasi for the sake ng mga taong nasa paligid mo, okay, nandoon po siya. Pero pagdating ng mga anghel, alam niyo po yung heart niyo na may time na nangungusap ang Lord at may time na ikaw nasa flesh ka. At doon, dumating ang mga anghel. Ano ginawa po niya? In-invite niya sa kanyang bahay ang mga anghel. At pinatuloy niya doon sa kanilang bahay. Kaya, doon po, since na si Lot ay pinili pa rin niya na gumawa ng kabutihan. Sabihin mo sa katabi mo, kapag ikaw minsan nakalimot, pero pinipili mo pa rin gumawa ng kabutihan, kita ka ni Lord. Kita tayo ni Lord. Malala niyo yung dalawang nasa tabi ni Jesus na mga magnanakaw? Diba? Mamamatay na sila doon sa krus. Sino ba ang magja-judge sa kanila na sila ay mamamatay at wala ng salvation? Pero on that moment na sila ay nagsisi sa kasalanan nila at kinilala nila si Jesus ay Diyos at tagapagligtas, sabi po ni Jesus, ngayon din isasama kita sa paraiso. Naligtas sila. Kaya only God ang makakapag-judge. Kaya that's why doon po si Lot, pinili niya na gumawa ng mabuti. Tawag dito ay inimbita niya yung mga anghel sa kanyang tahanan. Ngunit ano pong nangyari? Ito po yung pinaka-worst na nangyari po dito sa chapter 19. Number 2 points po sin blinds and hardens our hearts. Kapag gumagawa na po tayo ng kasalanan, nagiging bulag tayo. At even ang heart natin, matigas. Ayaw natin makinig sa iba. Kaya that's why pag po mayroon tayong kakilala, pamilya, kaibigan, na nandun po siya sa bisyo o sa kasalanan, instead na lapitan mo siya at ipaliwanag na mali yan, hindi yan magiginig. Ipag-pray mo na lang. Kasi kahit gaano mo siya paliwanagan, ang isipan niya at ang puso tumigas na at para na siyang bulag at yung ginagawa niya, akala niya yun ang tama. Kaya ano pong nangyayari? Nag-aaway ang maraming tao. Kaya dapat tayo po, magkaroon tayo ng discernment na matuto tayong tignan sa espiritual. Na bago po itong taong ito bumalik sa maayos na pag-iisip, kailangan mabuksan ang kanyang spiritual eyes, spiritual heart. Nang sa ganon, kapag tayo nagsabi, anak, o kaibigan, o kamag-anak, mali yan, mauunawaan na po niya tayo. Amen po? Sa tulong po ng Diyos. Kaya dito, tignan niyo po, basahin po natin, dito po sa Genesis 19, verse 4 to 6, ang sabi po dito, dahil tumuloy na po yung dalawang anghel, nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga
taga Sodoma ang bahay, lahat ng lalaki ng lungsod, bata, matanda ay naroon, ay pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mo, palabasin mo't sisipingan namin. Lumabas si Lot at isinara ang pinto, sinabi niya sa mga tao, huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Nakita niyo gaano kasama? Nalaman nila na may dalawang bisita doon. Nagtipo ng mga lalaki na mga bata, matanda, pinalibutan yung bahay ni Lot at gustong, ano pong gusto nila? Sipingan yung dalawang lalaki. Lalaki to lalaki. So doon po nagalit ang Diyos. Kaya that's why, dito po, kung babasahin po natin itong verse 6, 7, and 8, ano po ang ginawa ng mga lalaki? Pinipilit nilang itulak ang pinto. Siguro, imagine ninyo si Lot. Siguro, yung mga tao, nasaan ang mga bisita mo? Siguro si Lot, binuksan lang niya ng konti yung pinto. Di po ba? Sino mga lalaki dyan? Sinong magbubukas pag maraming susugod sa iyo? Di po ba, kunti lang bubuksan mo? Totoo po mga lalaki? Tayong lahat? Para sa safety. So ano pong nangyari? Ang sabi nila, buksan mo ang pintong ito. Ano pong ginawa po? Ang mga anghel, hinablot uli nila si Lot, inilak ang mga pinto, at ang mga lalaki ngayon na sumugod, sila po ay binulag literal. At hindi na nila makita ang pinto. Kaya nakita po natin ang justice ng Lord, para na sinasabi ko ang Diyos ay makatarungan. Ito pong justice ng Lord kapag ang tao na gumagawa ng masama at hindi nakinig, bababa ang justice ng Diyos, ang husga sa ginagawa ng tao. Maalala nyo kasi po, kung tatanungin ninyo, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mapagmahal, pero bakit nilipol ang mga taong nakatira sa Kanaan para lang makatira doon ang mga Israelita? Di ba parehong tao? Naisip po ninyo? Diba? Alam naman si Lord, favoritism? Of course not. Kasi ang mga tao na hindi nakikinig sa Diyos, ang husga ng Lord, bababa. Kapag wala kang ginawang masama, anumang husga ang bumaba, hindi ka affected kasi protected ka sa pagsunod mo sa Diyos. That's why Jesus, maalala niyo si Jesus, nung namatay siya, ano pong sabi ng Biblia? Siya'y bumaba doon sa impyerno, kinuha ang susi. Hindi siya pwedeng i-hold sa impyerno kasi si Jesus walang kasalanan. Kaya tayo po, even ang lahat ng tao against us, kung alam mo sa sarili mo lumalakad ka ng may kabanalan, ililigtas at ililigtas at ililigtas ka ng Diyos. Para makagyan natin ng Diyos. Hallelujah. Kaya doon po, kaya sabi ko po kanina, sin blinds and hardens hearts. Kaya tayo po kailangan ay, kung alam natin na mayroon po tayong mga kakilala, sabihin mo sa katabi mo, huwag mo nang sayangin yung laway mo na magpaliwanag, dalhin mo na lang sa prayer. Amen po? Kasi po sila ay bulag espiritual. Sila po ay pinatigas na yung kanilang mga puso, yung kanilang focus ay isa lang yung focus nila. Kaya that's why, ang mga asawa na may mga vices, mga may bisyo, anong ginagawa ng mga asawa na may mga bisyo? Sinusuntok ang asawang babae. Kasi bakit? Yung focus nila, nandun lang. Kaya, instead po na magalit tayo sa kanila, maawa tayo sa kanila. Na kailangan
ay makapenetrate po ang salita ng Diyos sa kanila at sila mismo magdi-decide sa sarili nila na magbukas ang kanilang puso and accept Jesus as Lord and Savior. At doon pa lang kaya nilang paglabanan ang anumang tukso, ang anumang bisyo at sasabihin nila sa sarili nila, mali ang aking ginagawa. Amen po? Subukan ninyo na kahit kapatid mo o asawa mo na nasa bisyo siya at sabihin mo, ipamukha mo na mali ang kanyang ginagawa. Anong sasabihin sa'yo? Hawain ka! Sino agree sa akin? Sino nakaranas nun? Na nakita pati ang star sa langit. Di ba? Kasi wrong timing. Pero yun ay nangyayari sa mga tawag dito, non-Christians kasi hindi nila tinitignan ng spiritual. Kaya dapat dalhin po natin lahat sa prayer. Kaya doon po, ang mga anghel, since na sila po ay pinadala ng Diyos and the power of God ay para iligtas sila ang mga lalaking yun na tawag dito gustong sila ay salakayin, sila po ay binulag. Literal, naging blind po sila. Kaya that's why sa atin, huwag po kayong mag-alala. Kahit awayan kayo, kahit sugurin kayo. Kahit pa gumawa ng kung ano-ano sa inyo as long na alam nyo sa puso nyo na sumusunod kayo sa Diyos. Lumakad kayo ng tawag dito ng nandun yung peace sa heart nyo sapagkat even ang lahat ng tao against you, basta si Lord ay sinusunod mo ang kalooban ng Lord, hindi ka pababayaan ni Lord. Amen. Amen po? Kasi yun ay, kami po habang bilang mga lingkod ng Diyos, marami kaming naranasan. Pero as long nakasama mo si Lord, peace lang po tayo. Payapa lang ang heart natin, masarap ang tulog natin. Kasi pag kasama mo si Lord, ano pa ang ipagbabahala mo? Diba? Siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Pero siya ang nagtakda ng lahat ng bagay. Kaya sa process, bibigyan ka ng Lord ng lakas. Hanggang sa matapos ang kino-confront po natin na mga problema sa buhay. Kaya yun po ay kailangan ipag-pray po natin ang mga mahal natin sa buhay na alam po natin na sila po ay nalulong o gumagawa ng kasalanan o may mga vices sa kanilang mga buhay. At dito po sa number 3 na pointers, sabi, don't delay when God says move. Move. Kasi po, pag final na, hindi mo pwedeng sabihin sa Lord, wait Lord! Wait Lord! Pag sinabi ng Lord, anak, move! Tapikin mo ang katabi mo, move! Move! Nagulat ba? Praise God! Kasi po ay, tignan niyo po, sa yung binasa natin kanina sa Genesis 19, 15 to 16, ang sabi po doon, nang magbubukang liwayway, inapura ng mga anghel si Lot, madali ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot datapwat sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Kaladkarin na sila. Kaya doon, sabi po ng mga anghel, madali! Lumabas na kayo! Iligtas ninyo ang iyong sambahayan. Sino po dito na, kaya tignan nyo ngayon, buong mundo, may ginagamit ang Diyos. Mga propeta, mga evangelist, ginagamit para magbigay ng babala sa lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos. Kasi pag dumating na po ang judgment at doon, hindi ka nakinig. Pag ito'y time na. Amen po? It's time. Kasi maalala ko yun, maalala nyo yung sunog doon sa Amerika? Di ba mga concrete na mga bahay? How come na mga bilyon-bilyon na mga halaga ng bahay naging abo lahat? Ano pong nagawa ng kapangyarihan ng tao? Wala.
nasa kanila ang lahat. Talino, pinag-aralan, lahat ng mga gwardya o anuman na paghahanda sa sakuna kapag bumaba ang justice ng Diyos. Oras na, oras na. Kaya sabi po ng mga anghel, Lord, iligtas mo ang iyong sambahayan at ikaw ay umalis na dito, dalian mo, dalian mo. Ang sabi ng Biblia, nag-hesitate po, nagdadalawang isip si Lot, kung totoo ba ito? Ito ba ito totoo? Kaya ito po ay na magkaroon tayo ng reflection pag umattend ka ng Sunday service at may mga preaching na nangungusap ang Diyos sa puso natin. Yun ay ginigising tayo ni Lord. Na kung mali yung ginagawa natin, it's high time na itama natin. That is the grace. That is the love. That is the mercy of God. Kasi once na ang Diyos nagbigay ng babala, hindi po ito galit ang Diyos. Mahal niya tayo. Kasi gusto niya tayong maligtas. Kaya once na nagbigay ng babala, that is the sign of God's love. Kaya kapag may mahal ka sa buhay na kinalabit ka, o kapatid mo sa pananampalataya, kinalabit ka, at may sinabi para sa iyong kabutihan, that is the love of God. Huwag po natin tingnan na negatibo. Kaya kailangan matuto tayo sa spiritual. Tawag ito yung discernment natin, yung focus natin sa spiritual, sapagkat sabi ng Biblia, hindi tao ang kalaban natin, kung hindi ang mga naghahari sa himpapawid. Kaya tingnan mo ang katabi mo, hindi siya ang kalaban mo. Amen po? Magmahalan lang po in the name of Jesus. Kaya dito po, kaya sabi po dito, some people are spiritually slow even in danger. Tama po ba? Sabi po dito, some people are spiritually slow even in danger. Kahit na po may preabiso, para bang ang tagal mong namnamin, Lord, ito ba ay kalooban mo? Ito ba ay boses mo? Ito ba ay sa tagal na natin na magdesisyon? Siguro nandyan ang anghel, hindi natin nakikita. Siguro sabi, sino ba ang example ko dito? Siguro sabi kay Sister Millet, pinamano ka na, dalian mo, move. Iligtas mo ang iyong pamilya. Ito po hindi po biro. Ito po yung nangyari. Ito po ay minadali na mag-move na po si Lot sapagkat wawasakin na po ang Sodom and Gomorrah sapagkat po ang kanilang kasamaan, ito po ay nakarating na po sa Diyos. Marami na pong sumbong sa Diyos. That's why nag-intervene ang Lord at ibinaba niya ang kanyang justice. Kaya hindi po natin minsan naunawaan ang ating mga buhay. May nararanasan din po tayo na consequences ng ating mga maling desisyon. Amen po? Because dahil mahal po tayo ng Diyos, gusto ng Diyos na tayo po ay lumakad sa nais ng Diyos, sa kanyang kalooban. Kaya dito po ay ang nais ng Lord, ikaw at ako ay kanyang i-rescue. Kaya minsan, hindi lamang po salita ang ginagawa ng Lord, kung hindi, dalian mo. Sabihin mo sa katabi mo, dalian mo. Amen po? Dalian mo. Kasi po pag danger na, dalian mo. That's why pag may sunog, huwag kayong magtaka pag si Sister Emily, ang frigo niya, nailabas niya sa bahay niya. Diba? Kasi bakit? Yung adrenaline supply natin mataas, kaya yung lakas natin. Akala mo, pag walang sunog, hindi mo kayang buhatin. Pero bakit nung nagkasunog, tignan mo yung nailigtas mo sa sunog. Ang dami! Amen po? Kaya dapat, ganun po tayo pag may danger. Siguro example ko si Ate Norly. Si Ate Norly, no, matagal maglakad. Siguro pag may danger,
Hindi mo siya mahabol. Di ba? Kasi po binibigay ng Lord ang lakas sa ating lahat. Hallelujah! Kaya yun po ang nais ng Diyos. Ikaw at ako ay huwag po natin i-delay. Kung sinabi ng Lord, move, tayo po ay mag-move po tayo. Dito po ako na-amaze. Bigyan ko lang po ng konti itong verse na ito. Naalala niyo po, nakipag-bargain po si Lot. Grabe po si Lord. Nakipag-bargain si Lot. Ang sabi po ng mga anghel, bilisan mo Lot, pag nakarating ka sa kapatagan, bababa na ang asopre. Gugunawin na ang Sodom and Gomorrah. Alam ni Lot na hindi siya agad-agad makarating sa kapatagan. Ano po ang ginawa po ni Lot? Pwede ba na kaming pamilya makarating doon sa malapit na maliit na bayan? Glory to God! Alam niyo po, alang-alang kay Lot, yung nakatira sa maliit na bayan na yon, naligtas! Kaya, ang sabi po ng dalawang anghel, sige, pumunta ka sa maliit na bayan na yon, at pagdating mo sa bayan na yon, bababa ang asopre, at ang bayan yon, ililigtas namin. Wow! Glory to God! Kaya alam niyo po, totoo po yung sinabi ng Biblia na kapag nasaan ka, mag-declare ka, na nandoon po yung covering, yung power, nandoon yung blessing ng Lord, sapagkat sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay representative ni Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Imagine, masusunog na rin sila yung lugar na yun. Since na pinili po ni Lot ang maliit na bayan na yon, in-spare po ito ng Diyos. Glory to God. Ganun po ang habag ng Diyos sa atin na para tayo ay iligtas. Kahit po doon ay wala na tayong lakas, pero ang Diyos ay gumagawa po ng himala sa ating mga buhay. Kaya number 4 po na pointers, ang sabi po, you can't save people who won't listen. Yun sinabi ko po kanina. Na mayroon ng preaviso, pupuntahan mo dahil ikaw, of course, bago ka mag-abiso sa iba, nananalig ka na mangyayari. Di po ba? At mag-abiso ka kasi gusto mo ring maligtas yung aabisuhan mo. Anong ginawa po ni Lot? Kasi ang sabi, iligtas mo ang iyong kamag-anak at sambahayan. Grabe si Lord. Niluwang niya yung tawag dito, in-expound niya yung maliligtas, hindi lang yung kanyang pamilya. Kaya ano pong sinabi po, ginawa po ni Lot? Pinuntahan niya yung dalawang boyfriend ng kanyang dalawang anak. Diba? Imagine si Lord, ililigtas niya pati yung boyfriend ng kanyang mga anak. Pero, pinuntahan po ni Lot yung dalawang mapapangasawa ng anak, pero hindi sila naniwala. Diba? Marahil tayo rin. Pag sinabing susunugin, gugunawin yung lugar na ito. Siguro nakatungan ka pa rin ganyan. Totoo kaya? Mangyayari kaya? Tignan mo ang taas ng araw. Ang mga tao nga, nagluluto, nag-iespesa, nagkukwentuhan. Mangyayari kaya yung sinasabi mo? Ano pong nangyari? Hindi naniwala yung dalawang taong yon. Hindi po sila naniwala. Kaya, ang naligtas ay yung mga sumunod. Yung mga naniwala. Yung mga tao dito ay nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos na yung pre-aviso na ibinigay ng Diyos ay mangyayari. Kaya that's why, doon po nung hindi po naniwala ang mga taong iyon, kaya that's why tayo, sabi po sa Book of Ezekiel, kapag ang isang tao, sinabihan mo na siya ay magbago o kaya kinurek mo anuman at hindi siya nakinig sa iyo, ang sabi po ng Biblia, malinis na ang iyong kamay. Nagawa mo na ang parte mo. Hindi nasisingilin ng Diyos sa iyo ang kanyang dugo. Yun po yung nakasulat
sa Bible because you've done your part. Kaya pag nagawa natin yung parte natin, at peace na tayo. Amen po, then ipagbahala na natin sa Lord. Kaya doon po hindi nakinig, hindi po naligtas. Kaya yung mga tao na maliligtas, ang sabi po sa point number 5, dito po, don't look back. God has something better ahead. Bakit po ayaw umalis ang mga tao sa comfort zone? Tanungin mo ang katabi mo. Bakit ba ang tagal-tagal nang sinabi sa iyo na mag-exhort ka? Hanggang ngayon, hindi ka pa umuoo. Kasi bakit? Sasabihin nyo, kasi ang sarap kong matulog. Diba? Ang sarap ng walang iniisip. Ang sarap ng hindi dininervyos. Diba? Ang daming dahilan, lahat nandun ka sa comfort zone mo. Kaya kahapon, may isang kapatiran, yumakap-yakap na ganyan. Tapos nung sabihin sa kanya na, mag-exhort ka na sa susunod, biglang inalis ang yakap! Diba? Ang hipit-hipit! Niyakap niya ang hipit-hipit na ganyan, no? Tuwan-tuwa, nakipagyakapan. Tapos nung sabihin sa kanya, ikaw ha, mag-exhort ka na sa susunod, ay, inalis ang yakap na ganyan! Biglang inalis! Kasi bakit? Ang sarap kong matulog! Diba? Pero, that's why, marahil dito, yung asawa ni Lot, yung dalawang anak niya, marahil sa Sodom and Gomorrah, kasi ang taong nagagawa ang gusto. Akala nila yun na yung tunay na saya. Yung comfort zone. Kaya that's why, ang sabi po kasi po, tayo, once na tayo sumunod sa Diyos, tayo sumunod sa Diyos kasi sabi po sa verse 26, basahin ko lang po, ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong lilingunin ang iyong, pag sinabi ng Lord, ang nakaraan na pangit, o ano man, sabi ng Lord, iwan mo na, huwag mo nang lingunin. Mayroon akong pagdadalhan sa iyo, mas maigi, mas maganda, huwag mong lingunin. Amen. Kung bakit ba naman? Tingnan mo ang katabi mo. Pag may nakasulat bagong pintura, huwag hawakan. Sasabi, alam niyo bakit hahawakan? Sasabi, tuyo na siguro ito. Tapos, may dumikit sa kamay. Totoo nga, basa pa. Tingnan niyo ang tao. Bawal umihi. Doon naman umihi. Tapos, ang sigarilyo. Sabi dito, smoke kills. Sabing ganun, ang manigarilyo ay nakakamatay. Sigarilyo naman ang sigarilyo. Kaya nakita niyo po ang tao, ang sabi po, ang utos ng Diyos, pag alis ninyo, Lot, huwag kayong lumingon sa Sodom and Gomorrah. Kasi po, may lesson po dito. Pag gusto mong sumunod sa Diyos, kailangan wholeheartedly, isusurrender mo sa Lord lahat. Kasi kung lingon ka ng lingon, doon sa pinanggalingan mo, ay, dito po ay, lumalakad ka, lingon ka na naman. Alam niyo po ba ang paglingon? Makinig po tayo. Alam niyo po ba ang paglingon ng nakaraan? Kung pangit ito, magbibigay po ito ng hinagpis. Kung niloko ka, o anuman ang naranasan mo, pag ikaw ay patuloy na lumilingon sa nakaraan, iiyak ka lang. Iiyak ka hanggang sa hindi mo namamalayan ang dilim-dilim na ng paligid mo. Inaalala mo ang lahat ng mga pangit na salita, pangit na ginawa. Samantalang sabi ng Lord, anak, dadalhin kita sa mas maigi. Dadalhin kita sa mas maganda. May plano ako sa iyo, may pagdadalhan ako sa iyo. Sumunod ka lang, mag-submit ka lang. Huwag mong lingunin ang iyong pinanggalingan na pangit. Hawakan mo ulit sa shoulder ang katabi mo, gisingin mo. Huwag mong lingunin, sabi ni Lord.
Amen po? Tapos, bigyan mo siya uli ng babala. Bigyan mo siya ng babala. Hala ka, magiging haliging asin ka. Di ba? Magiging haliging asin ka. Wala na. Sabihin mo sa katabi mo, wala na. Hindi ka na makakakain ng biko. Di ba? Wala na. Kaya doon po, ano pong nangyari? Kasi po, ang nais po ng Diyos, kapag ikaw ay umabante, ikaw ay hindi titingin sa anumang pangit na nakaraan, sapagkat ang Diyos, ang gusto niya, isubmit mo lahat sa Diyos. Ang sarap po kaya nun. Pag sinubmit mo lahat sa Lord, lahat ng hurts mo, bad experience mo, lahat ng karanasan mo, isubmit mo lahat sa Kanya. Kasi dadalhin ka niya doon, aalisin ka niya doon sa pangit na yon at may paglalagyan sa iyo ang Lord. Isa lang ang kabilin-bilinan ng Diyos sa iyo. Tignan mo ang katabi mo, huwag kang lumingon. Amen po? Palakpakan ko natin ang Diyos. Diretso lang! Diretso ka lang sa gusto ng Lord kasi ililigtas ka ni Lord. Kasi pag niligtas ka ng Lord, ibig sabihin mas maigi ang nagiging kalagayan mo, mas maigi ang naghihintay sa iyo doon, at mas maigi ang paglilingkod mo sa Diyos. Hallelujah! Kaya doon po, imagine ninyo, malapit na po tayong matapos, imagine ninyo, nagmamadali na si Lot, kasama ang kanyang dalawang anak na babae, at doon, takbo sila ng takbo, hanggang makarating doon, sa maliit na bayan na yon. Ano pong ginawa ng asawa ni Lot? Siguro, takbo ng takbo, imagine nyo. Tapos, nung lumingon siya ganon, frozen na siya. Hindi na siya makaganyan. Naging haliging asin. Kaya po, ayaw ng Diyos. Kasi po, kapag wala ka nang ginawa, balik lahat ng mga pangit sa buhay mo, kailan ka makakalaya? Sabihin mo sa katabi mo, kailan ka makakalaya? Amen po? Napakaganda ng plano ng Diyos sa iyong buhay. Kasi po, ang nakaraan, yung nangyari kaninang umaga, sabihin mo sa katabi mo, nakaraan na yun. Hindi na yun maibabalik. Ang nakaraan, hindi pwedeng baguhin. Ang hinaharap, pwede mong baguhin at mas mapapaganda ang iyong buhay. Amen po. Kaya kung nagkulang tayo noon, ito po, revelation lang po ito. Sa mag-asawa, sa pamilya, since na itong lesson na to pinapahalagahan ng Diyos ang pamilya, ibig sabihin ay iniligtas si Lot sapagkat pamangkin ni Abraham, alang-alang kay Abraham. Kaya po, ito yung last point natin, ang salvation, it is not our merit, hindi ito merit natin dahil mabuti tayo, but it is through the grace and mercy of God. That's why Jesus died and paid all our sins. Kaya naligtas tayo through the grace of God. Kaya ito po yung nais kong puntuhin. Kung nagkulang tayo nung mga nakaraan sa buhay natin, paano natin ito i-cope up? Mababago ba kung balikan natin ang lahat ng pangit na yon? Of course na. Kung nagkulang tayo sa sarili natin, nagkasakit tayo, kasi nagkulang tayo sa sarili natin, hindi tayo nag-dedicate ng time sa sarili natin na lutuan ang sarili natin, i-prepare ang masarap na pagkain sa sarili natin, alagaan ang sarili natin, bumagsak ang health natin, may babalik mo ba yun para magsisi ka, alalahanin mo lahat ng mga pagkukulang na yun? Of course not! Ano ang dapat mong gawin? Gumawa ka ng bagay na makakapagpabago sa health mo. Huwag mong kainin ng bawal, ihanda mo ang nararapat, kumain ka ng masustansya, matulog ka ng nararapat, magkaroon ka ng stress-free, magpatawad ka, maging magaan ang iyong puso, at magkaroon ka ng pagmamahal buhat sa Diyos.
At doon, magkaroon ka ng kapayapaan. Doon pa lang magsisimula na ang sarili mo maging malusog. Physically, emotionally, mentally, and spiritually. Hindi po! Sabihin mo sa katabi mo, sino ba ang higit na mag-aalaga sa sarili mo kundi ikaw? Pwede bang sabihin ng asawa mo, amore, sige, mag-cellphone ka lang dyan, matutulog ako para sa'yo. Pwede ba yun? Sige, amore, kumain ka lang ng gusto mong kainin, kakain ako ng gulay, prutas para sa'yo. Of course not! Tayo mismo! Haalagaan natin ang ating mga sarili sapagkat sinabi ng Biblia, love thy neighbor as you love yourself. Bago mo magawang mahalin ang iyong kapwa, minahal mo muna ang sarili mo. Tama na po yung kwento na kumakain ng mga bisita ng bangos, tapos sabi ng mga anak, Nay, binaligtad na ang bangos. Kasi wala na silang kakainin, makakain lang ang bisita. Of course not. Unahin mo ang pamilya mo, ang anak mo. Kaya ito po yung nais ng Lord. Kasi bakit? Ito pong kwentong ito, bago tayo mag-pray, si Lord, tinawag si Abraham. Si Abraham, pamangkin niya si Lot. Si Lot, dito ay ilang beses iniligtas ni Abraham si Lot sa tulong ng Diyos. Hanggang nung gugunawin ng Sodom and Gomorrah, nasa Sodom and Gomorrah si Lot. Alang-alang kay Abraham, iniligtas ng Diyos si Lot. Pero ang magdesisyon para siya maligtas, si Abraham o si Lot? Of course si Lot. Kahit pa hinablot siya, kung magpupros siya ng ganyan at ayaw tumakbo, anong magagawa ni Lord? Wala. Kaya kahit mag-attempt si Lord na ikaw ay iligtas, kung ikaw ay parang naka-attack, na ayaw mong umalis, walang magagawa si Lord kasi may free will po tayo. Kaya that's why, iniligtas po si Lot alang-alang kay Abraham. Ginunaw po ang Sodom and Gomorrah, may preabiso si Lord. Iniligtas ang mga nakinig, iniligtas ang mga sumunod. Kaya po ikaw at ako, pinili, tinawag tayo ng Diyos like Abraham. Manalangin po tayo para sa ating pamilya. Mag-intercede po tayo. Because there is power in prayer. There is power in intercession. Nakinig si Lord, iniligtas ang mga mahal sa buhay ni Abraham, sa buhay po ni Lot. Bagamat ang nais ng Lord, iligtas ang buong sambahayan, pero ang asawa ni Lot. Kasi po, ang pagsunod, huwag sumunod sa lips. Sumunod by heart. Ang asawa ni Lot, sumunod by lips. Oo, sasama ako. Pero sa heart niya, nandun pa rin sa Sodom and Gomorrah. Kaya, pag alis niya, ang sabi niya, for last chance, lilingunin ko ang Sodom and Gomorrah. Pero, ang sabi ng Lord, huwag lumingon. So kapag nag-obey ka, lahat ng sasabihin ni Lord, we will obey. Not through mouth, but by heart. Kasi po pag by heart, kahit anong mangyari sa paligid mo, kung anong laman ng puso mo, kung may mabuti talaga ang kalooban mo, kahit anong mangyari upside down ang paligid mo, at peace ka pa rin, sapagkat ang puso mo ay nandoon ang kabutihan, nandoon ang pagmamahal na bigay po ng Lord. Amen po? Kaya that's why, dito po itong kwentong ito, ay iniligtas po ng Diyos si Lot, ang kanyang sambahayan, true, alang-alang po kay Abraham. Ano pong mensahe ng Lord ngayon? Ikaw at ako, ano man ang naranasan natin, hindi tayo sumuko. Amen po? Hindi tayo sumuko. Pinagpipray natin ang ating spiritual family, ang ating family, mga kaibigan, mga kamag-anak, lahat pinapanalangin natin. At tayo po'y nananalig at nananampalataya through our prayers at pagsunod sa Diyos in our obedience. Ang Diyos, aabutin niya ang ating mga mahal sa buhay. Aabutin niya ang ating
mga pinapanalangin. At ikaw at ako, dumating man ang panahon na malagay tayo sa alanganin, sa peligro, ikaw at ako, ipupull out tayo ng Diyos upang tayo ay iligtas. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya po, sa araw na ito pong mensaheng ito, na kung saan ipinaba po ng Lord ang justice sa Sodom and Gomorrah, makita niyo po, tumingin kayo sa iba't ibang lugar kung ano pong nangyayari. Baha, lindol, sunog, ano pa po, gyera, bagyo, lahat na po ito na po yung signs. Na itong mga lugar na ito, sinasabi ng Lord na magbalik loob na kayo. Kayo ay lumakad sa kalooban ng Diyos. At ang tao ay matitigas po ang kalooban ng mga tao at hindi nakikinig. Since na ang Lord, siya po ay Diyos na makatarungan, hindi niya pwedeng ayunan ang mali. Kung ang tao nagkamali, bababa po ang husga ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung iniligtas ka ng Diyos, because you have a mission. Sabihin mo sa katabi mo, kung iniligtas ka ng Diyos, because you have a mission. Anong mission mo? To reach out ang mga nangangailangan ng kaligtasan. Amen po? Hindi tayo iniligtas ng Diyos upang umupo ka lang dyan na very comfortable ka. Kaya po, kapag po sinabi sa'yo, ikaw ay mag-exhort, sasabihin mo, yes, Lord. Amen po? Thank you, Lord. Glory to God. I accept. Iba-iba na. Diba? Ako ay matutuwa ako before na mag-close tayo. Matutuwa ako na yung mga mag-exhort dito na kapag pinost ko po doon ang schedule, pupunta dito. Glory to God! Inasign ako ni Lord! Diba? Ang sarap naman yung mga makikinig dyan kasi enthusiasta siya. Pero pag tayo niya dito, ako na naman ang inassign eh. Siguro yung mga nakaupo dyan, ano kayang ituturo nito? Di ba? Ano kayang ituturo nito? Napipilitan lang yata ito. Di ba? Hinila lang yata ng bulldozer ito hanggang sa unahan. Pero pagdating dito, yes! Glory to God! Makinig kayo ngayon, may mensahe si Lord. Tapos di ba palapakan tayo? Kaya dapat, mula sa araw na ito, sabihin mo sa katabi mo, mag-iba na po tayo. Huwag na yung idideklara mo na, kumusta ka? Eto, ganun pa rin. Diba? Laylay ang balikan. Samantalang, kumusta ka? Eto, mabuti. Pinagpapala ni Lord. Malakas, malusog. Hindi pinagkukulang. Diba yan si Lord? Yan ang Lord na pinaglilingkuran natin. Mabuti, hindi nagpapabaya. Kaya, kapatid, lagi tayong maglingkod sa Diyos. Diba? Palakpakan natin si Lord. Kaya mula sa Sabado, may concert dito, pagpasok mo dyan, may iba na po ang ambiente natin. Pagdating mo, kumusta kayo? Kumusta kayo? Diba? Pero subukan mong pumasok. Di ba? Yung lalapit din sa'yo, ganun din. Anong mangyayari? Para bang ang Diyos natin ay Diyos ng mga kalungkutan. Di ba? Ang Diyos natin ay makapangyarihan, Diyos na nagmamahal at hindi nagpapabaya sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya dito po, in conclusion po, ang ating pinag-aaralan, naligtas po si Lot, naligtas ang kanyang 2 anak, at doon ay, dito ay, sila po ay nasa safe na lugar, ito po ay ginawa sa tulong ng Diyos. Sila po ay, sa tulong ng Diyos ng mga anghel, sila ay hinila na para maligtas. Pinull out sila ng Lord. Kaya that's why ikaw, kapag nauupos na yung lakas mo, kahit nauupos na, huwag lang mong, iwawaglit yung, mawawala yung pananampalataya mo. Kahit kunti na lang yung pananampalataya mo, doon
kikilos ang Diyos. Kasi po, ang kilos ng Diyos sa atin, pagpaubos na yung lakas natin. At doon naman, kikilos ang kalakasan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Sabi po dito, in conclusion, ang sabi po dito, ang Genesis chapter 19, yung binasa natin, na ginunaw po ang Sodom and Gomorrah, sabi po dito, the world is temporary. Ang lahat ng nakikita natin, temporary lang. Temporary lahat. But judgment is real. Amen po? Ang judgment ng Lord, pag bumaba ang judgment ng Lord, ito po'y nangyayari. At ang sabi po dito, compromise is dangerous. Huwag po tayong mag-compromise. Pag sinabi mo po, sinabi natin na tayo'y born again Christian. Alam niyo po ba ang born again Christian? Tayo ay binago ng Diyos. Tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon kay Kristo, because Jesus siya po ang ating Diyos, siya po ang pinaka-aim natin, maging Christ-like character. Ano ba si Jesus? Love. Ano po ang Christian? There is forgiveness. Maalala niyo po ako naiyak po ako, maalala niyo yung babaeng nahuling nakikiapid? Anong gustong gawin ng mga tao? Batuhin. Kasi hindi siya karapat-dapat, makasalanan siya. Ang tao gusto laging mambato. Lahat sila may bato. Babatuhin hanggang mamatay yung babae. Ano po ang ginawa ni Jesus? Sumulat sa lupa. Ang sino mang walang kasalanan, ang siyang unang bumato. Ibig sabihin, ang mga tao nung nabasa nila yon, binitawan ang bato, isa-isang umalis. Ano pong ibig sabihin nun? Lahat tayo nakagawa ng pagkakamali. We are not all worthy. Tayo'y mahina. Isa lang ang malakas, si Lord lang. Kaya kung nakakagawa tayo ng mabuti, it's not us, but because of God. Because of the strength of God, because of the power of the Holy Spirit. Kasi kung tayo lang, pag sinampal tayo, sasampal din tayo. Di ba? Pag binato tayo ng tinapay, babatuhin mo ng garapon. ng tinapay na nakagarapon. Di ba? But, since we accepted Jesus as our Lord and Savior, ang tinanggap po natin is love. Nasa atin na po ang love of God. Kaya po, tinuruan tayo ng Lord paano magmahal, magpatawad, magpakumbaba, at mamuhay ng may kapayapaan for God's glory. Kaya po, huwag po tayong makipag-compromise. Compromise is dangerous. Kasi po pag bumaba ang judgment ng Lord at nandoon ka, kaya sabi ng Biblia, ang malahininga, hindi po tatanggapin sa kaharian ng langit. Huwag tayong lumakad ng sakang. Yung isa ay sa righteous, yung isa sa mundo. Mahirap po. Subukan yung maglakad ng mahirap. Lumakad ng tama sa harapan ng Diyos. Sabi po, God warns before destruction. Makinig po tayo kapag nagwa-warning po ang Lord. Deliverance requires urgency. Pag sinabing move, move. Pag sinabi ng Lord, anak, huwag mong gawin yan. Right away, mag-decide sa tulong po ng banal na Santong Espiritu. Ang sabi, don't look back. Huwag nang lingunin ang mga pangit na nakaraan. Nang sa ganon, ang katabi mong yan, laging nakangiti. Kasi laging nakatingin sa hinaharap na inihanda ng Diyos. Amen po. And sabi po, grace pulls us out even when we hesitate. Ganun po kabuti ang Diyos. Kahit tayo'y nagdadalawang isip, pero may pananampalatayang maliit, ililigtas at ililigtas tayo ng Diyos. Kaya itong araw na ito, napakabuti po ng Diyos. Ikaw at ako, ito yung araw na ginawa ng Diyos upang siya ay ating pasalamatan, dakilain, purihin, at kung sa buhay natin may mga Sodom,
may mga kasalanan na hindi natin matalikuran, may mga gawain na hindi natin isinusuko. This is the time na isuko natin lahat sa Diyos at tayo po ay magbalik loob at tayo po ay pumunta, gumawi sa nais ng Diyos na puntahan natin, na gawin natin. Sapagkat ikaw at ako, nais ng Diyos, tayo ay iligtas ng Diyos upang ang buhay mo gamitin to reach out ang mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay iniligtas for a mission. To reach out people na nangangailangan ng kaligtasan. Amen po? Kaya ito po yung mensahe ng Lord sa araw na ito. I hope may naunawaan po tayo. Huwag natin pagmatigasin ang ating mga puso. Kung yung mga warning ng Lord, magkaroon po tayo ng self-reflection at isurrender natin ng buo ang ating mga buhay sa Diyos at ipagamit natin sa Diyos ang ating mga buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah! Thank you, Lord.